Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapagkaaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado nang abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ikasampung episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin ay may pamagat na Love Your Enemy. Lucas chapter 6 verse 27 to 28 ang sabi po, "Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, sabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo." Ibigin ang ating mga kaaway. Bago po ang lahat, kailangan maging malinaw muna sa atin hindi ang dyablo ang tinutukoy ng Diyos nang sabihin niyang ibigin natin ang ating kaaway. Nang itinuro ng Panginoon na ibigin natin ang ating mga kaaway, ang tinutukoy po niya ay ang mga tao na maaaring hindi ganoon kaganda o kaayos ang relasyon sa atin. So hindi po dyablo kundi ang mga tao. Ang bagay pong ito, bago ituro din sa atin ng Panginoon, siya ang unang gumawa nito. Mababasa po natin sa Roma chapter 5 verse 8 ang sabi, "Subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Sa verse 10 po ang sabi, "Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay." Tayo po ay itinuturing ng mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Itinuring tayong kaaway ng isang banal na Diyos dahil siya ay banal at dahil hindi siya karapat-dapat sa pagsuway ng tao. Kaya tayo o ang tao ay nung tayo ay magkasala, naging mga kaaway tayo ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ay bumaba, nag-alay ng kanyang buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, bilang pantubos sa ating buhay. Gumawa siya ng daan upang ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Sa ganung paraan, sabi nga sa aklat ng Roma, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y mga kaaway ng Diyos noon, pero inibig tayo ng Panginoon. Siya ang unang gumawa nito bago niya iturong gawin din natin ito at iparamdam o ipadama sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Ang ibigin, ang mahalin sila kahit hindi sila kaibig-ibig o kung may mga bagay na hindi kaibig-ibig silang ginagawa na para sa atin ay mali, ay dapat pa rin natin silang unawain, mahalin, at patuloy at laging paalalahanan ng may pagmamahal. Mahirap gawin ang bagay pong ito. Mahirap ibigin ang isang tao lalo na't may dahilan tayo para hindi sila mahalin at lalo na sila mismo o ang kanilang mga gawa ang dahilang nakikita natin. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay hindi dapat nakabase sa response nila. Anong ibig nating sabihin? Hindi pwedeng pag gusto ka lang ng isang tao, saka mo lang din siya magugustuhan. O kapag mabait lang siya sa'yo, tsaka ka lang din magiging mabait sa kanya. Pag mahal ka lang, mahal mo din. Pero pag hindi na, pag ayaw sa'yo, pag galit sa'yo, pag hindi mabait sa'yo, pag hindi ka mahal, hindi mo na rin sila mahal. Hindi po pwedeng ganoon. Magulat tayo kung minsan may taong nagsabi, kung masama siya magalit, sabi niya, ay mas masama ako magalit. So, biruin natin mas masama ka na proud ka pa. Mali po. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lang ibigin ang ating kaaway. Ang sabi po, gantihan natin, daigin natin na mabuti ang masama. Hindi yung kapag masama siya, dapat mas masama ka. O kapag malakas ang boses niya, dapat mas malakas ang boses mo. Hindi po ganoon. Hanggang sa mga huling hininga ng Panginoong Jesus, mga kapatid, binahal niya tayo. Binahal niya kahit yung mga taong nagpako o nagpapako sa kanya sa krus. Anong sabi ng Panginoon para sa mga taong ito? Patawarin ninyo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung love pa din, mga kapatid, ang nangibabaw, ang nanaig sa puso ng Panginoon. At yun yung gusto niyang makita natin, matutunan natin at tularan natin bilang kanyang mga anak.
Kapag sinabi naman po nating dapat natin silang ibigin, hindi naman po ibig sabihin nito ay konsentihin o suportahan sila sa paggawa ng mali. Sa halip ay turuan sila, sabi nga natin kanina, paalalahanan sila ng may pagmamahal, ng may mahabang pasensya, ng may malawak na pangunawa, at huwag tayong manghinawa o magsawa na mahalin sila. Kung hindi man sila makinig, kung hindi man sila magbago, gawin lang natin yung dapat nating gawin, yung kalooban ng Panginoon, at hayaan natin ng Diyos ang kumilos at mangusap sa kanilang buhay. Hindi po madaling ibigin ang isang taong hindi kaibig-ibig, pero sabi nga po ng isang quotation, ang mga tao daw pong sobrang hirap mahalin, ito yung mga taong sobrang nangangailangan ng pagmamahal. Tandaan po natin mga kapatid, mahal sila ni Lord. Mahalin din natin sila. Katulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Mabuti man o masama ang pakikitungo nila sa atin, kaibigan man o kaaway ang turing nila sa iyo, love them with the love of the Lord. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ng Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon, at sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.